Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sabi ni Liu Hang, sige, kayo na. Ipagpatuloy niyo ang pag-inom. Pupunta muna ako sa ibang kaklase. At sa sarili niya, iniisip niya, ang tarantadong si Shen Yuan, sobrang buwaya. May manager ng CAF na mahaba ang mga binti, guwapong guro, at ngayon isang maputing, mukhang dalisay na kaklase. Yuh! Ang magagandang babae, palaging nauubos sa mga basura. Sabi ni Shen Yuan, hindi ba gusto mong magkwentuhan pa? Sabi ni Liu Hang, grabe ka. Shareholder ka pa, pero wala kang ginagawa. Paikot-ikot ka lang sa pang-akit ng mga babae. Ano ba ang pag-uusapan ko sa'yo? Sabi ni Shen Yuan, ikaw at si Manager Xiao ang nagpapaganda sa bar na ito. Ano pa ba ang kailangan nyo sa akin? Sabi ni Liu Hang ng inis, lumayas ka. Lumayas ka. Sabi ni Lily, Shen Yuan, shareholder ka pala dito. Wow! Malaki talaga ang imperyo mo. Tiningnan siya ni Shen Yuan at sabi, malaki rin ang sayo. Namula si Lily at sabi, kailangan ko bang maging ganito kadiretsyo? Sabi ni Shen Yuan, hindi ko ba natutunan sayo? Sabi ni Chong Xian, darn it, ibinibigay niya talaga ang sarili niya sa kanya. Halos nag-aalok na. Namula si Kiki. Sabi ng matagal na niyang kaibigan na nakakaptama. Sabi ng isa pang kaibigan, mukha siyang dalisay, pero proactive siya. Sabi ni Lily, Shen Yuan, nahihilo ako eh. Sabi ni Shen Yuan, isang inumin lang at nahihilo ka. Kahit ang mga kalye na aso sa labas, mas makakainom pa kaysa sayo. Sabi ni Lily, huwag mo akong ikumpara sa aso. Ang aso ay hindi naman mas maganda kaysa sa akin, di ba? Sabi ni Shen Yuan, maganda ka ba? Hinawakan ni Lily ang braso ni Shen Yuan at inilapit siya, pinindot ang kanyang malaking dibdib, at namula habang sinasabi, hindi ba ako? Sabi ni Shen Yuan, siguro bahagyang mas maganda kaysa sa aso. Sabi ni Lily, Shen Yuan, ibalik mo ako. Gusto ko nang matulog. Ilang sandali ang lumipas, sabi ni Lily, Kiki, antok na ako. Uwi na ako. Sabi ni Shen Yuan, pasensya na lahat. May kailangan akong ayusin. Mauuna na ako. Sa susunod, mag-hangout ulit tayo. Ibinato ni Liu Hang ang jacket ni Shen Yuan at sabi ng inis, go, go, go. Bilisan mo at mag-enjoy ka. Sabi ni Jin, mag-keep in touch. Nasaksing-siyang tayo lahat sa bakasyon. Magkita tayo ng mas madalas. Sabi ni Kiki, man, sige. I-message mo ako pagdating mo sa bahay. At sa sarili niya, bihira lang pumunta si Qiao Lei sa ganitong lugar. Hindi siya madaling babae. Anong klaseng pang-akit ang ginamit ng lalaking ito para mapabagsak siya agad? Sabi ni Chong Xian sa sarili niya, kakapasok lang niya at nakuha na ang pinakamaganda papunta sa hotel. Siguro hihilingin ko kay Cheng Xian na palitan ng relo sa akin. Ilang sandali sa labas. Naglakad sina Shen Yuan at Lily na magkakapit ang kamay habang sabi ni Shen Yuan, saan ka pupunta? Dorm? Sabi ni Lily, bakit mo binibigyan ako ng opsyon na dorm? Shen Yuan, seryoso ka ba na wala kang gusto mangyari sa atin? Sabi ni Shen Yuan, babae ka. Pwede ka bang maging mas subtle? Sabi ni Lily, subtle. Mga adult na tayo. Ano ang hindi pwedeng sabihin ng diretsyo? Sabihin mo na lang. Gusto mo ba o hindi? Sabi ni Shen Yuan, syempre, hindi sa ayaw ko. Kung ganoon, tara na. Sabi ni Lily, ayun ang tama. Pero kahit gusto mo ito ngayong gabi, hindi kita bibigyan. Gusto mo bang malaman bakit? Sabi ni Shen Yuan, hindi naman talaga. Sabi ni Lily, pero sasabihin ko pa rin. Mahalaga ang unang beses ng isang babae. Gusto ko munang makipag-date ng ilang beses pa sayo. Sabi ni Shen Yuan, sige. Naiintindihan ko. Sabi ni Lily, nag-apply ako sa entrepreneurship base para sa pera. Alam ko ang halaga na kailangan kong bayaran, kaya hindi ako tatakbo. Sabi ni Shen Yuan, maganda. At sa sarili niya, materialista at tuwiran siya, pero may sariling hangganan. Hindi masama. Alam niya kung ano ang gusto niya at kung ano ang kailangan. Ilang sandali pagkatapos sa kwarto. Sabi ni Shen Yuan, pwede kang manatili rito hanggat gusto mo. Mauuna na ako. Magpahinga ka ng maayos. Biglang hinawakan ni Lily ang pulso ni Shen Yuan at sabi, sandali. Namula siya at tiningnan si Shen Yuan, sinasabi, paano kung halikan mo muna ako bago ka umalis?
Tiningnan ni Shen Yuan ang kanyang malaking dibdib at sabi, courting affection. Sabi ni Lily, hindi. Gusto ko lang malaman kung ano ang pakiramdam ng halik. Tinanggal ni Shen Yuan ang hood niya at dahan-dahang lumapit para halikan si Lily. Sabi ni Lily, isa lang ang hinihingi ko. Hinawakan ni Shen Yuan ang coat niya at sabi, alam ko. Biglang bumaba si Shen Yuan at sabi, pero hindi mo sinabi kung saan ko hahalikan. Namutla at namula si Lily habang sinusubukan ni Shen Yuan halikan ang kanyang mga suso. Biglang nanginig ang mga tuhod ni Lily. Sabi ni Shen Yuan, hindi masama. Matamis parang gatas. Biglang tinakpan ni Lily ang sarili at sabi, ganito ka ba sa lahat ng babae na hindi mo na kailangan pang-akitin? Sabi ni Shen Yuan, hindi na kailangan pang-akitin. Sila mismo ang sumusunod. Sabi ni Lily, hindi ako naniniwala dyan. Mayabang. Pero komportable naman. Pero ngayon ay hindi. Sabi ni Shen Yuan, kung magtagumpay o hindi, hindi nakasalalay sa'yo. Tandaan mo, reserve ka lang. Hindi ka pa opisyal. Ngayon, pinapalampas lang kita. Habang lumalabas si Shen Yuan. Sabi ni Lily, ano ibig mong sabihin? Reserve. Sabi ni Shen Yuan, maintindihan mo rin mamaya. Umalis si Lily sa kwarto at sabi sa sarili, mabuti. Gusto niya pero hindi ganoon klase ng gusto. Habang hinahawakan ang kanyang suso, sabi niya sa sarili, ang inutil ko naman say. 2:30 ng gabi. Dumating si Shen Yuan sa apartment ni Lixiao. Binuksan ni Limeng ang pinto at sabi, bakit ang late mo naman? Sabi ni Shen Yuan, lasing ako. Hindi makahanap ng matutulugan. Sabi ni Limeng, epektibo ang kasinungalingang iyon sa kapatid ko, hindi sa akin. Siya ba ang hinahanap mo o ako? Kung siya, tulog na siya. Siyempre, kung ako, pasensya na. Matutulog na rin ang lady na ito. Hanapin mo na lang ako sa ibang araw kapag gusto ko. Sabi ni Shen Yuan, gusto ko lang matulog sa sofa mo. Sabi ni Limeng, ano na naman ito? Gusto mo bang pilitin ang pagpasok ni Shen Yuan? Bigla niyang hinila si Limeng at namula si Limeng habang ibinulong, dahan-dahan. Maririnig tayo ng kapatid ko. Sabi ni Shen Yuan, relax. Pumunta tayo sa kwarto. Lumabas si Lixiao sa kanyang kwarto na litong-lito dahil may narinig siyang ingay. Isinara ni Shen Yuan ang pinto ni Limeng at nagbabalat kayod si Limeng sa sarili. Sobrang lakas ng pagsara ko. Siguro nagising ko siya. Sabi ni Lixiao sa kabilang panig ng pinto, Limeng, tulog ka na ba? Ano ang ingay na yon? May narinig akong tunog. Sabi ni Limeng, kapatid, nagbanyo lang ako. Sobra lang ang lakas ng pagsara niya ng pinto. Sabi ni Lixiao, o okay lang. Wiw. Buti na lang at hindi na siya nagtanong pa. Bumalik na siya sa kanyang kwarto. Shen Yuan, tarantado ka. Ang lakas ng loob mo. Hindi ka ba natatakot na mahuli tayo? Kung mahuli tayo, gawin na lang natin lahat sabay-sabay. Ha? Sa panaginip mo lang. Oh, hey. Ulit ka na naman sa sneak attack. Pwede ka bang maging mahinahon kahit minsan? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.